Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Sa tubig sa bunyag, si Kristinsiyano namatay uban kang Kristo ug nabanhaw uban kaniya diya sa bag-ong kinabuhi. Makaambit na unta ang atong igsuon sa walay katapusang himaya. May igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, rumandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa angay buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako ka Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadoon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Diyos, Amahan nga makagagahom, hugot ang among pagtuo ng imong anak na matay ug nabanhaw. Nangamuyo kami alang sa among igsuon nga si Kristinsiyano, nga namatay uban ni Kristo. Banhawa siya, pinaagi nining misteryo, aron pag-ambit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo ug kung mamatay alang usab kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio, nagbantay kanako ang Ginoo, walay nagkulang kanako. Nagbantay kanako ang Ginoo, walay nagkulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhaw ng sibsibanan o gituntulan niya ako sa mga tubig nga matinaw. Giligon niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, sumala sa iyang gisaad. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit, nawalong sa kamatayon, dili ako mahadlok, Ginoo, kay naguban ka kanako. Nanalipod kanako ang imong sungkod ug ang imong bunal. Giundaman mo ako pagkaon at tubang sa akong mga balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Marta mingon kang Hesus, kudinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako, nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo
bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, naibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo, Ginoo. Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tingali usa sa mga pangutana nato, no? Kung kita mamatay, asa ta paingon, no? Taman ra ba ta diha sa lungon? O kung diri lubong sa Price Garden, dinhi ra ba ta taman sa Price Garden, no? Diha ra ba ka taman ng yuta diha, no? So mo nay pangutana ba, no? Nga asa di ta human sa atong kinabuhi? Taman ra ba di ta nga malata, no, diya sa yuta, apan ang atong Ginoong Hesus naa siya gitudlo kanato, no? Sa dihan kita gibunyagan, kita nahiusa kang Kristo. So mituo man tag bunyag, no? So sa di ay kahinungdan, dakong hinungdan nga magpabunyag ta, duha may epektuan no, nga atong gidawat si Kristo diya sa atong kinabuhi, nakiusa kaniya. Ikaduha, nahimo man tang membro sa atong simbahang Katoliko. Muna ang duha ka mga importante, no, nga mga butang nganong nagpabunyag ta, no. Ug labi na, no, nga kita sa dihang gibunyagan ta nahiusa kita kang Kristo, no. Ug human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, tungod kay nahiusa man ta kang Kristo, dili ta niya biyaan, no? Mahiusa gihapon kita kaniya, no? Kaniya itong miyaging adlaw, no? Ang gibasa nga hubili, no? Ingon Ebanghelyo, si Jesus nagingon nga, maguna ako kaninyo sa balay sa akong amahan, ang kadausa kaninyo adunay lawak didto. Mauna ang iyang saad kanato, no? Ug sa dihan kita gibunyagan, nahiusa man kita kang Kristo. So mauna nga niya kita karon, no? Nakighiusa kang Kristo kay ato na ihatod, no? Nga atong igsuon si Kristiyano sa iyang pagbunyag nga iyang gidawat si Kristo, ug siya usab gidawat ni Kristo, ato siyang ibalik ngadto kang Kristo, no? So dili lang diha taman ang yuta nga lubnganan niya, kundi mubalik na siya ka Kristo. Siguro ang iyang patayng lawas na diha, pero ang iyang espiritu, no, nga ato nga gitugyan ngadto kang Kristo, makighiusa na, no, si Kristiyano ngadto kang Kristo, no. So hindot kay ni nga balita, no, nga kita, no, kita dili di ay mahuman ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, no. Napaday tay bag-ong kinabuhi, no. Ug ang maong kinabuhi kauban na gid nato si Kristo, no? Tungod kay iya mang pangandoy, no, nga sa kita gibunyagan, nakighiusa ta kang Kristo, sama nga si Kristo namatay, kita usab mamatay. Apan sama nga si Kristo mabanhaw, kita usab buhion pag-usab uban sa atong Ginoong Hesukristo. Usa niya kita karon, no, tingali gibati tag kamingaw kaguol tungod sa pagpanaw ni Kristiyano, apan ato usab una-unaon nga naadi ay siya padulngan, no. Naguna lang siya kanato, no. Kay ang atong kinabuhi matapos magyod, apan naadi ay padulngan. So ang importante, no, nga importante nga ang simbahan diin nadawat nato ang atong bunyag ato sa tagaan pagtagad, no. Ang kamahingdanon sa simbahan, no, kay naa diha kita nahiusa kang Kristo diha sa simbahan, sa dihan kita gibunyagan, no. Ang simbahan
magiya ka nato, unsaon nato pagsunod kang Kristo matag adlaw usay mag-uulta kay ang uban dili na makatultol og simbahan, no? Madomingo lahi na ang padulungan sa ilang mga lakang, no? Hinaot nga atong ibalik, no? Matag tambong nato sa funeral, no? Nining misa o sa diha ba sa paglamay nato, mamalandong kita, no? Mamalandong kita nga naadi utlanan na atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan kung atong hugot ang atong pagtuo, dili di ay matapos ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apa di ay kinabuhing dayon uban kang Kristo. Apan ang importante nga sa dihang kita gibunyagan atong gidawat si Kristo, hinaot nga matag adlaw kauban nato si Kristo diha sa atong kinabuhi, sa atong hugot nga pagtuo, sa atong mga pag-ampo, no, sa atong pagdawat sa Eucharistia matag Domingo sa Santos nga misa. Palihog manindog, malaumon sa dakong kaluoy sa Dios, magampo kita alang sa atong igsuon nga namatay ug muingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga hupayon unta sa Ginoo ang kaguol sa tanan nga nagbangutan tungod sa kamatayon sa among igsuon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ihatag unta sa among igsuon ang kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Sama nga gisaad sa Ginoo ang paraiso ngadto sa nagbasol nga makasasala dadon unta sa Ginoo ang among igsuon sa kalipay sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa bunyag ug sa dihog sa lana sa kaluwasan, tipon sa mga santos ang among igsuon unta mahiuban. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa lawas ug dugo ni Kristo nga naglig-on sa among igsuon, hatagan unta siyag dapit sa ginharian ng langitnon. Magampo kita sa Ginoo. Ipadala ang iyong Espiritu at Santos ng mga grasa, aron mahimong binialang ka namang kalawan sa dugo ni Kristo, tamang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan, umingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, ihatag giningadto siya mga tinunan, umingon. Dawata kini og pag-inom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Noel among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Crescenciano nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, kaniya, ihatagdan na kanino makagagahon nga mahal, diya sa kalibusa, sa Espiritu Santo, ang tanang tulong himaya, hangtod na kahapon. Magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malahumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay.
ikaw, tuliro sa Diyos, na nagawag kang sumasala sa kalimutan. Ulangan sa gidapit alala sa lapit mo sa kanya. O Ginoong Diyos, Yesu Kristo, ng imong anak, mihatag ka namo nining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Itugot nga maluluyon nga pinaagi niini ang among igsoon nga si Crescenciano, makaambit unta sa bangkete nga way katapusan ni Kristo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Iyang pamilya ni Crescenciano, alirong diri sa iyang patayng lawas. Sa dili pa kita managbulag, manamilit kita sa atong igsoon, hinaot nga atong pagpanamilit, magpadayag sa atong mga pagbati alang kaniya, maghupay sa atong mga kaguol, ug maglig-on sa atong pagtuo. Usa ka adlaw magtagbo ra kita uban kaniya nga malipayon, kanusa ang gugma ni Kristo, magbuntog sa tanang butang, bisan gani ang kamatayon. Mga santo sa Diyos, umari kamog, tabangin siya, mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Tutubag, dawatang iyang kalag, dada siya ngadto sa Diyos, ang labing halangdon. Hinaot unta nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaot unta mga anghel, mudalam ta kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Atong tubag, dawatang iyang kalag, dada siya ngadto sa Diyos, ang labing halangdon. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo kang imong kahayag, mudan nagunta kaniya hangtod sa kahangturan. Dawatang iyang kalag, dada siya ngadto sa Diyos, ang labing halangdon. Amahan namo na sa langit,
Mayong buntag sa atong tanan. Salamat kaayo sa pag-anhin ninyo karon para ubanan ang pamilya sa paghatod kang lolo. As you all know, Lolo has been a public servant and well, he served as barangay captain in our barangay Victory for many years. And I'd like to call in some of his former colleagues and public service people nga naa diri karon para maghatag sa ilahang short tribute or quick message para kang lolo o para sa ato ang tanan. And I'd like to start with former barangay captain of Barangay Kawayan, si Kapitan Anodon. Okay, maayong buntag sa tanan. Pare, wala kyut ko'y kasulti na sa emo. Gabi, ay po ko ng hibalo na naaka na din is malay-balay. Buot ko na kay istorya sa emo dito, pero wala. Na-let out po tingali. So, pare, nahibalo ka na sa atong pabunad uban nato. Sana apakita sa atong danan. Wala ko'y kasulti sa imo. Kung naamang galing akong sayo, tingali ako pa na sayo kaysa imo. Isip, una ka man yun, ang tao mamatay man. Butang ta, isip, ikaw sad man silbi akong maguang, di ako lagi ako nang musunod sa imo. Tanan, dito lagi paingon. Ug insay ahay mo paingnan, dito lagi ako paingnan namo. So tanan akong iyang mga anak, mga apo, paryente, ug tanan nga naa dinhi. Condolence sa tanan. Ilabi na sa akong paret ug iyang mga pamilya. Mora akong nakato. Ex-barangay Captain Edwin Angke of Barangay Victory. Agi yung pagtahod sa pamilya Minas. May buntag sa inyo tanan. Ulahin naman gid ni nga kuan. Panahon karon ug sa mga parente, mga amigo, amiga, may buntag sa tanan. So ako lang ika-istorya ani. Sa sulod 20 kapinggit nga sinerbisyo sa among barangay. Wala pagibugti kay sa una, wala gyoy honoraria, pahina lang. So giagwan ta kita niya. So ako nakauban ko ani si chairman ko sa nagsugod o 1983. Mubo ka man nga termino ang kuan. So ang iski isa ra ka termino. So, ang iyang nahimo sa amo pinaka dakong pagtulunan sa amo kaysa una wala mangyoy honorarium. So ako nagapasalamat ko sa iya nga isa ko niya natudluan agi sa pagdumala sa barangay. So, nahimo kitang kagawad, nahimo kitang kapitan. So, isip ko ikaw nga ginikanan kini katapusan na nimo ni karon ay hatod sa katapusan ng lubnganan. So pasalamat ko sa imong gitudlo sa ako ug ikaw nahimo na akong ginikanan ug nagserbisyo sa nga walay pugti. So daghan salamat sa tanti nga nako dasam. Sa mga parente, sa mga apo, of course to the former Pulong Barangay of Victory and Kawayan, and to the naman sila yung mga incumbent barangay officials na kauban nila.
Ngayon ako may buntag pero may buntag lang yapon. Anyway, ang kinabuhi sa usa ka public servant kung ato yung tungkaron o ato yung tanawon nagkinahanglan kini og dako kay sakripisyo. Now sa akong nalunggan ganiha, ang akong pagkabalo is almost 10 years lang. Now 20 years of public service is dako kay nga sakripisyo. Now ang usa nga maapektuhan sa pagsakripisyo, pagpanerbisyo sa usa ka public servant, of course, ang pamilya. Kaya daghan mga panahon nga mabiyaan nimo, daghan mga panahon nga unahon nimo ang uban, usay malimtan ang galing nato ang atong pamilya. So kung ang usa ka public servant nakip na niini ang iyang pamilya ang nagsakripisyo. Ako nahimo po kong barangay officials for barangay official. 9 years as pulong barangay, 5 years as barangay kagawad. Ug nabati na ako sa kapoy ang trabaho sa barangay. Walang ako bitaw, moingon gid ko nga ina ko balik og barangay yun. Tirting kapuya. Kay naatanan ang trabaho ihanok sa imuha. So, kung imagine na ko ang 20 ka tuig, kung imo pong imagine ang dagway sa victory sa una, ang access sa dalan, ang kalisod, peace and order, ang kwarta. Of course, serbisyo, kinahanglan magyud og kwarta. Walay kwarta ang barangay. So, dako kay nga sakripisyo ang iyang gihatag, gididikit niya sa barangay victory. Siguro, wala pa yung maka-break sa iyang record niya, kay kanang mga existing barangay official siya. Tagpila raman sila, kaya na naman may term limit yun. So siya ang pinaka-dako kaayo na nahatag. Dili na may ngun ana victory kung wala si kapitan sa una. Kanang nagsunod karon igo na lang ang nagsunod. Pero ang ilang singot, luha, dugo, maon galis pamilya, ilang naging ginidikit. No? Isip Vice Mayor sa lungsod sa Natapan o sa ngalan usab sa among mayor, kaya ang akong mayor magluto sa Cebu, uban ang mga mayores sa Bukidnon, ako mo'y gibilin isip OIC, akong ipaabot ang among pagpasalamat kang kapitan, apil ang pamilya. Sa akong giingon, dili lang ang kapitan ang sa sakripisyo, apil ang iyang pamilya. Abot na ko ang among pagpasalamat sa ngalan sa lungsod sa Lantapan. Dawatan ninyo ang among pagpasalamat ug pag-ila sa iyang dako kayong kontribusyon. Sa mga bagong generation, posible nga mahimo na lang sa istorya. Pero sa mga tao nga nauban niya, magpabilin ang iyang pagkapitan sa ilang klase. O ang mga mayong binuhatan, magpabilin yun nga mamahimong sumbanan sa sumusunod nga henerasyon. Although, mahimo lang tag-part sa history, pero lamit paminawon nga ang atong gibilin nga history sa atong kinabuhi usa ka maayo o sulundon nga kinaiya. Guna ko, once again, akong ipabot ang atong pagpasubok gikan sa pamilya, gikan sa lungsod sa Lantapan. May buntag ka na tungkol. So, mauna among lolo as a public servant. Proud ming tanan, like proud kaayo mi sa ako ang lolo sa iyahang mga nabuhat sa iyahang komunidad. Moving on, let's hear from our relatives, si Auntie Jean Sagin. May buntag ka na itong tanan, labi na sa iyang mga anak at mga apo, mga higala, mga kaparintihan, ug sa tanan nga niya din karon may buntag ka na itong tanan. Kini si Angkol, ako di si Jean Minas Picoro. Pag umangko ni Angkol, ang among mama ilang kamanghuran, o dako kaya mong kagol nga nawala na siya, kay mapinanggaon kay ni siya sa iyang igsoon nga among mama. Pirmi niya gaduawon, o dili gid siya makalimot sa among mama nga yang anhaon kada naa siya panahon. Og ang among mama wala lang sad kaanhin karon kay
luya na sab siya. O dako kay ako pagpasalamat kang angkol sa iyang pagkamapinanggaon mauyuan sa iyang mga pag-umangkon mga apo, labi na sa iyang igsoon na among mama. Usasad na dili na ako malimtan ni angkol nga sukad nga nakabalo siya sa paggunit sa cellphone, mag-video call na siya. O usahay malingaw ko kay mag-joke-joke na siya. Pero karon mingaw na mi sa iya kay wala na moduol sa among mama, wala na manawag, wala na mag-text. Apan tungod lagi kay kitang tanan lumalabay lamang diri sa kalibutan o sa ingon ni Padre nga mawala ta dinhi sa kalibutan apan aduna tay padulngan. So kitang tanan moagi sa naagi ani angkol. O angkol daghang kaayong salamat o usbon ko may buntag kanatong tanan. So let's hear one more from Auntie Romana Cayanzo. May buntag sa tanan. Ako ang kinamagulangan anak sa kinamagulangan po nila ni Papa. So akong Papa, yung magulang, gapuusuan niya kapag umangkon. O kining akong uyuan, siyaw kini kaayo sa ulitaw pa ni siya. Apan kami, dili gyud mi taga Mindanao, mga langyaw lang ni diri sa Mindanao. Una na mo gagiabtan, pag-abot na mo diri sa Mindanao, sa Kidapawan. Unya kay iga mo sa Kidapawan, nangitay gyud mi og dapit nga, diin mo angay among lawas. Unya, may ato na po mi sa Sumbak. Ako'y ang Sumbak, pwede bang inaitan. Bali na po mi Kibawi. O dito sa Kibawi, nakaamigo na po sila o sa kanitibo, nga ingon nila bugnaw ang kidingilan. So, nakatuig kadingilan. Milabay ang pila katuig, nakuha na po sila o lugar nga dunay bugnaw. Bugnaw daw dito sa Sungko. O pila katuig, naminyo na si Angkol. Na-miss na ko siya kay siyaw man na siya na kasi pag kumangkon kumidyahan niya. So sa milabay magkatuigan naminyo siya unya kay kinabuhi lagi sa mga ibaloy garden unya kay bugnaw man dito dito na siya nagpamilya dito nagtubo yang mga anak o subod pa lang doon nga magkita rin sama ni ini usahay kasal unya atong last na ko pagkakita sa iya ha niya tong paglumungkot sa iya nga nagato silari nagtanto ni diri o sumo pa lang doon nga hindi na to mahibawan na atong kinabuhi kay hinulaman naman ni itawag na po diya sa Ginoo mao na po namong last na pagkita ni Angkol nga wala na diya siya o sa akong na hibaluan nga sa tanan nila magsuon murag siray si aw nga doon sa amua kay ang uban ni maigsoon to sa Luzon unya lagyo bitaw pero siya to say makaduaw ko niya tong napa siya sa Sungko kay garden ilang trabaho pagkatong nako dito gitagan ko na gulay kay mao man ilang panginabuhi tanong og gulay so mao ni atong kinabuhi karon nga mga tao nga samtang buhi pata atong pangadaman atong ginabuhi kung asa ta paingon. So maayo nga si Angkol nakadungog ko sa imong testimonya sa kauban nga maayo gyud ang iyang pagbuhat nga isip ko sa barangay captain dito sa Sungko. Kaya ako po wala ko makaadto dito kay tungod ka ang Mindanao lagyo o kanang lapad kaayo so dili magkakita dayon sa maniini. Pero sa ingon ani nga importante kaayo nga panahon nga diin ang mga parinti magkita mao nga last na mo kapagkita ni Angkol. Sorry Angkol nga karon na sad ang last na to na panagkita makita ta otro dito sa langit. Daghang salamat. Thank you, Auntie. Naay ni abot amigo gid ni siya ni Lolo since ako madumuduman sa una bata pa ko. Si ex-mayor of Lantapan, Attorney Nar Rubio. Daghang salamat. Father, to grandfather. Ang family members of the late Barangay Captain Minas. Niyamang tingali din niya akong binata, si Clarice. Sulat. From Canada, o kanyang mana. My friends,
ladies and gentlemen. Nakuratan ko kanina, ay balo ko nga, patay na dahil akong amigo o kumpare. May nagdawang ko nga, dito man tingali ni sila kapuyo sa NHA, nihapit siya sa balay o ganiyang anak na pulis o nag-ilistorya Jaime. He is the last barangay captain. Karoon lang siya namatay sa 14 barangay captains, and he is one of the best sa among munisipyo. Casting modesty aside, when I became mayor, most outstanding municipal government, 4th class, dako ang ilang tabang nga to dili ko ang kunon nga tungod nako, tungod nila. O daghan pa mga awards nga nadawat namo. Excellence in Local Government Administration, a Golden Hat Award from Governor. Sila gyapon ang hinungdan nani, Governor Carlos Cortez. He was very particular about infrastructure projects, particularly ang mga karsada, niabot na sa Manupali, school buildings, barangay road, electrification, water system, uban pa. O subo lagi kayo nga may panaw siya. I think sa mga barangay captain sa Victory, lisod na tigali, batuklan ang iyang achievements pero dili balabuan. We were together during martial law days o hangtod na napupol ko tungod sa itsa na apagyapon siya. Anyway, sad to say, pananbang yunta. Wala may bato din sa kalimutan. Sama sa kanta kayon nga ang buhay ay tulad ng isang awit, mayroong simula at may katapusan, diba? O sa Ecclesiastes, we have a father, there is a season for everything and a time for every purpose under the heavens. Sa ito pa, wither ang atong pagkwere. We are just stewards here. Ako, I became a mayor for 23 years and among munisipyo from 6th class bayo kung hawa 1st class na. Although natural man lang na ang ako makakalaban ng umuingon parehas kang kandidato sa American Trump, nabisan pa o daghan ako award. Dudat ko'y award sa among eskwelahan sa Universidad sa Pilipinas, sa Los Baños, most outstanding alumnus. Muingon pagit sila. Ngawa ko'y nahimo. Anyway, wala na tingalilain nga mayor nakapapriso o duha ka municipal treasurer, isa ka municipal accountant o isa ka XPO. Wala naginganlan ko nila na kurakot, pero dili man sad kayo tanto ni pobre na ang magyapon amo. O kalo sa Dios, tanan kami nakapaeskwela. Igon man sa mga bata or niya bato ilang anak ka turne. Wala pa dire. I promise nga dunay mga for 50 years walay lain na abogado sa among munisipyo Apura. So I promise nga dunay mga abogado taga ako saka Cabo. I don't know kung buhay pa po to, but that was so many years ago.
Kagaling na ihaw na. Anyway, my friends, before I close, dunay ni nabasa ko sa Ludabi sa Cebu. Nagaingon nga bulahan ang binuhat nga nagbilin og malinis nga tunod sa kabaybayonan sa kagahapon. Kay kani dili hikalimutan magpabilin sa kaisipan o dili kita pala bisan pa kung tapya-tapyahan ngadtong mapintas na balod sa kawalaan. He is the guy who has left a lot of legacy even during our time. Dunay mga disturbances. I think there were 3, but his barrio peaceful and orderly gapon. So my friends, today I think we have lost a good friend and a good public worker. Ang hinaot na lang unta nga mayo iyang lakaw sa laing kalibutan. O I will sing farewell, my good friend, and may the good Lord please and keep us all. Thank you and good morning. Daghan salamat, Mayor. As much as everyone would want to be here, pero as what Auntie Romana said kanina, ang mga uban relatives o family ni Lolo to as sa layo, but they never failed to make us feel their presence diri karon kay naa sila gipadala nga letter, and let's hear the letter from Lolo's brother, from Lolo Felix. Mayong buntag sa tanan, as Ate Pearl mentioned, I will be reading Lolo Felix' letter, Kuya ni Lolo. Manalo and I are very close to each other. We always wanted to stay together during our younger days in Kabayan until we went there to Mindanao, where he established his residence. We have much of memories as brothers and best friends. We are barkadas that we love being together whenever I tell story to my children about my childhood. Manalo is always mentioned, and this is the reason why my children are familiar with him, even if they did not yet meet him. Last May 2022, I was so happy when Manalo and Nick came to visit here in Luzon. We were able to bond and my children had the chance to meet him. Then in October in the same year, he came back with Benedict and Clarice again. We were able to be together with our children. His 2 visits in Luzon were very memorable. We went around Baguio with our children. We enjoyed roaming around and staying together for a few days. Well, that was already our last banding. Thank you for all the great memories. I may forget them due to old age, but my children will remember them, including all my stories about you. My children said, thanks for coming last May and October 2022. They were able to see and be with you. So you're no longer just a story to them. They saw you for real and they witnessed how close we are. Bye for now, Adinko. We love you. Manong Felix. Let's hear another letter from Lolo Francis Dicoran, which Uncle Bini is gonna be reading for us. Ako lang nasahon, sulat ni from our cousin, Engineer Francis Dicoran. My name is Francis Minas Dicoran, the 9th child of Salome Minas, who is the oldest sister of Uncle Crescenciano, as we used to call him Manalo. When I was very young, my mother used to talk about her brother and sister. I'm sorry, kaya ako maklaro. Panay panabang nakadalag sa ayahang eyeglasses. My name is Francis Minas Dicoran, the 9th child of Salome Minas, who is the older sister of Uncle Manalo, as we used to call him. When I was very young, my mother used to talk about her brothers and sisters, including their parents who had migrated to Mindanao. My mother, soft-spoken as she was fond particularly with her younger brother, Manalo.
I remember her mentioning that Manalo is the smartest in the family, and as she raised 10 children of her own, she motivated us to go to school to be well-learned and smart as her younger brother Manalo. As for my childhood days, I saw Uncle Manalo perhaps twice when he came to visit us in Luzon, and I saw a respectable man of dignity and humility. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. No, never before has someone been more. Yeah, you unforgettable in every way. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night,
we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers in the night. That's breathy. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers in the Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore.
baby, you are all I long for, all I worship and adore. In other words,